Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. Sa ang sulok man ng mundo kayo naroroon, it's me again, napaparamdam kahit magbagyo, si Angel Whisper 11. Para po sa mga baguhan, ako po ay spiritual tarot reader, divine healer, and also ritualist. And bago po ako mag-umpisa ng mga konting litanya po muna tayo. Okay, so sa 4 days, no, almost 4 days na po tayo binabagyo. So, hoping po na lahat po is sa safe place. No, make sure po na prepared po kayo sa food, sa mga damit. No, wag na po tayong mag-antay na andyan na po ang tubig saka po tayo kikilos. So, sa lalong-lalo na po sa mga areas na sa mga mababang lugar, make sure po na na-secure nyo na po ang lahat. Especially po kung may mga bata, may mga senior, PWD. No, kung alam nyo naman po yung lugar ninyo is bahain, hanapan nyo na po sila ng mga lugar para po safe po sila, para hindi po kayo maging aligaga once nandyan na po. Especially po yung may mga flash floods, no, na hindi po inaasahan na bigla pong raragasan ng tubig. So, make sure po na lahat po is naiangat na ang gamit. And again, ang buhay po natin ay iisa lang. So, kung meron po kayong mga senior, PWD, baby, mga may sakit, no, na especially mga bedridden, no, make sure po na sila po muna yung priority nyo. Next na po yung mga kagamitan. Ang kagamitan po ay nabibili, ang buhay ay hindi po nabibili. Okay, so kami po dito is affected na rin, but medyo medyo kinakaya pa. No, so once na, kasi pagka ganyan po mawawalan po ng electricity, so mas matatagalan po, no, na hindi ako makapag-appear here dito sa YouTube. So, yun lang po ang concern ko, kaya po rin ako. Kasi yesterday and the other day is talaga pong stress na rin po ako dahil sa non-stop na bagyo. Which is talaga pong may possibility or malaki pong possibility na pasukin po kami ng tubig. So, ngayon po is medyo nakokontrol pa dahil hinihigop po nitong mga taga Maynilad yung sa likuran po namin, dahil doon po naipon lahat ng tubig ulan, which is may mga affected na residences na rin po dito po sa may left side namin, which is talaga po nilalamon na po ng tubig dahil po talagang natambak po or naipon po yung tubig doon sa lugar dito sa may likod namin. And hoping po na maresolusyonan po to ng Maynilad. Kasi po kailangan nilang higupin to dire-diretso 24 oras para hindi po mapeste yung mga residente dito sa amin. Okay, so ngayon po is kukuha po tayo ng, and I know, no, ngayon po, especially po sa mga lugar na talagang apektado, is hindi po talaga makakapanood ng mga ganito kasi sa ibang lugar po talagang wala na pong mga kuryente, no, kasi talagang kailangan din po talagang patayin ng kuryente para po ligtas din po ang lahat, maiwas po yung mga kuryente sa kalsada, especially po kung may mga tubig na. Okay, so let's start. So na-cleanse ko na rin po to. So alamin po natin kung ano po yung energy na makukuha po natin ngayon. Though may mga visions po ako, still andun po yung mga fights, andun po yung mga spiritual attacks, no, na meron po dito for some of you. And by the way, ngayon po, no, na maulan, isa pa rin po tong reminder or paalala sa lahat, no, na ang mga elemento po is nasa atin po yan, nasa loob po ng bahay natin ngayon yan, especially po ganito na non-stop ang mga ulan. So make sure po na may mga offerings po kayo para po hindi po tayo gambalain, kasi po andyan po yan sa inyo, nakakalat kung saan po yan tatayo. For sure, bukod pa sa mga gabay ninyo, meron pa pong susulpot at meron pong magmamakaawa sa mga gabay nyo na sila po'y patuloyin, no? Especially po yung mga nawalan ng bahay dahil pinutol ang puno, mga nag-landslide, no, dahil din sa kagagawa ng tao. So naandyan po yung mga yan. So patuloyin po natin, pakiusapan po natin mga gabay na sila po'y patanggapin pansamantala, at kung sila naman po'y mabubuti, pwede po silang manatili sa inyo. Ngayon po tayo po ay makiusap na sila po'y wag mangambala, wag manakit sa atin pong bahay, no, and sa atin pong pamilya. Okay, so welcome po natin sila ng buong buo dahil hindi naman po yung mananakit kung hindi po natin sila sasaktan. Okay? So, yun lang po ang pakiusap. Kausapin niyo po sila sa hangin at sila po'y makikinig. Sila po'y nakikinig. Mababait po ang mga elemento. Sinasabi po sa inyo, wag lang po natin silang sasakyan, wag natin silang mumurahin, at mag-offer po tayo ng pagkain. At tutulungan po nila tayo na mapadali ang lahat. Okay? Pero ang mapigil ang baha, hindi po. Kalikasan po yan. No? Or so, ang kailangan po natin talaga dito is tayo na dasal na malusaw po ang mga bagyong yan at hindi pa tayo maapektuhan. Malusaw.
Huwag po kayong magsasalita o magdarasal na ito po ay lumihis. Kasi kawawa po yung mga areas or mga bansa na nadadaanan po nito. So better po na mas maganda po ipanalangin natin na malusaw ang bagyo kaysa po lumihis. Okay? Okay, so let's see kung ano po yung ano. Ay, wala dito yung rosary ko na sa altar. Okay, so let us pray first, no? Mahal na Diyos sa masalangit, mahal na Jesucristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po niyo napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na espiritu, at mga cards ko na ito na makakapagbigay po ng mensahe sa kanila para po sa aking mga tagapanood at nang sa ganun po ay mabigyan po ng kasagutan ng kanilang mga katanungan. Ako po ay patuloy po nananalangin sa inyo, naninimik luhod na bigyan niyo po kami ng kaligtasan. Lahat po ay bigyan po ng kaligtasan, bigyan po ng kaligtasan, ilayo po sa anumang kapahamakan at bigyan po ng magandang pangatawad kalusugan at kami pong lahat ay nananalangin po na malusaw po ang bagyong ito nang sa ganun po wala na pong mapahamak pa at bigyan din po ng kagalingan lahat po na may makaramdaman. Bigyan niyo po kami ng himala, Panginoon ko, ngayong araw na ito. Ako po yung susumamo ng inyo pong himala ngayong panahon ng pagsubok na ito. Maraming salamat po. Okay, so let's start. Actually, magla-live din po ako today. Samantalahin ko na po kasi po for sure kung magtutuloy-tuloy po itong ganito is talaga pong mawawalan to ng power or mawawalan to ng kuryente. Okay. Medyo busy na rin po kasi kami at kami kailangan pong mag-akit ng gamit. And kung kinakailangan pong lumikas, is gagawa po kami ng paraan or maghahanap po kami ng pansamantalang nauupahan. Okay, so we have the kapatid na babae for the first card. Second card, bilis Second card is your mission starts now. So, let's see kung anong meron pa rito, no? And power ka. Power ka na, be. So, andito yung malakas ang powers mo, no? Based sa mga cards mo. And kaya pinag-start ka na rin mag-start ng mission mo. So, kung sino man po ang makaka-resonate dito, again, this is not for everybody, no? So, this is a very specific reading. So, sa mga makaka-resonate po at di pa po nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo sa ating mga readings, okay? So, you have the kapatid na babae, and your mission starts now, and power ka na. So, let's see kung anong meron dito sa kapatid mong babae, no? Bakit ganon? Maybe ito isang nangangailangan ng tulong mo, maybe may atake to spiritual or physical. So, if ganun po ang nangyayari sa ngayon sa sister mo is malamang po is kailangan na po ng tulong mo and that's one of your mission ngayon, no? Ang pagalingin siya or maybe bigyan siya ng kaliwanagan, bigyan siya ng panibagong pagtahak sa buhay, mga ganun, no? So let's see kung ano po ang magiging takbo ng reading natin. Holy Spirit, please give me as a message. Thank you. Okay, so we have mababaw ang tulog mo. So, this is your reading still, no? So, ito is nagkakaroon ng mababaw. I mean, siguro madami kang alalahanin, especially today, no? Or these past few days, is meron ka talagang alalahanin, especially talaga kung meron kayong mga ganitong lugar na mabababa, no? Or talagang kayo yung tinamaan, no, ng mga bagyo. So, ito is medyo yung iba sa mga wala pong kuryente and ito yung mapadaan po sa inyo the day na meron na ulit. So, this is for you talaga. Ibig sabihin, ito po yung reading ninyo. Okay, so better, no, na itong kapatid mong babae, no, if you are a healer now, kung healer ka na, and meron kang ganito na crucifix with San Benito, better na bigyan mo siya or i-offer mo sa kanya itong crucifix with San Benito para mas ma-enlighten siya. Kasi for some of your sisters, no, hindi lahat, pero for some of you na may kapatid na babae na tipong naliligaw ng landas, gumamit ng hindi na magandang kakayanan, maybe ikaw isa sa putian, maybe ito isa sa kadiliman, but andito na ngayon yung parang magbibigay siya or meron siyang gusto o gusto na lang magbalik loob sa Panginoon. So, mas mapapabilis, no, kung bibigyan mo siya ng crucifix with San Benito. Here.
Okay? Okay, so what else? So, but maybe kailangan mo din siyang iwan. So, iwan mo na siya. Okay. So, your power, no, is nanggaling to sa mga elemento, engkanto, engkantada, diwata, laman lupa, no, yan, mga ganyan. So, maybe ikaw is, there's a place or gubat, mga tipong ganyan, or nature ka napuntahan na talaga nagustuhan din yung aura mo, or they are parang willing, no, nabigyan ka ng kakayanan. Most of your powers, halos lahat ng powers na meron ka ngayon, no, aside from God, aside from the divine, is galing po to sa mga tagagubat, no, na hindi nakikita. Okay, so andito yung talagang ikaw minamahal, pinapahalagahan, inaalagaan, pinoprotektahan, ano pa ba ang pwede natin itawag. Kundi andito yung talagang priority kanila, no, nitong mga nasasagubat. Okay? And itong mga natagagubat na to, itong mga elemento na ito, itong mga engkanto na ito, isinasabi na parang after this mission, no, na magkaroon kayo ng pag-uusap o paghaharap nitong sister mo na ito is still, no, kailangan mong magbigay ng distance, no? Hindi kailangan parang ibalik yung dating samahan just to assure na hindi ka na ulit mapapahamak. Okay? But your sister says, no, is ayaw niya, no? Ayaw niya na kayo magkaroon ng separation again, no? And also etong mga tagagubat na to is sinasabi rin na talagang walang iwanan. So etong mga ito till your last breath is na andyan siya. Andyan sila to protect you, to give you powers, no? And andyan sila nakasakasama mo sa lahat ng laban mo sa spiritual. You're so blessed, no? Kasi aside sa divine is andyan yung mga, actually yung meron din mga ano talaga, I mean itong mga itong mga tagagubat na ito is syempre mga divine din po to, no, nagagabay po sa inyo. Hindi po kayo nito bibigyan ng mga missions or mga task na ikapapahamak mo, kundi andito sila sa iyo every time na ikaw is may gagamutin, every time na ikaw is may gagawing task or mission, is nandyan sila nakaback up sa iyo all the way. Ting 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 ting. Okay, so wag susuko, okay, so wag kayo susuko, and your sister is also hindi rin susuko, no? So nagliliwanag, yes, kasi yan yung nakita niya sa iyo, no? Yan yung nakita sa iyo na sister mo, yan yung nakita sa iyo ng mga tagagubat na yan, na talagang na-attract sila sa iyo. Yung aura mo is very talaga attractive, and iba yung liwanag, talagang parang nakaka-energize or parang nakakagaan ng aura. Kaya andito sila na ang bilis mo silang nahatak, ang bilis mo silang na-invite, na tipong kahit hindi ka aware na naandyan sila is, I mean, hindi ka aware na pupuntahan ka nila, pero nandyan sila. Na tipong kahit ikaw isa sa Manila, tipong ikaw isa sa loob ng bahay, pero alam nila umaalingasaw, and yung liwanag mo is talagang tumatago sa bahay, sa pader mo. And maybe nandito ka sa malapit sa medyo bundok, or maybe ilog, dagat, so nandyan sila para puntahan, no? Maybe talagang napakaliwanag, no? Ng bonggang-bongga, no? Let's see, ano pa? Okay, so we have the litrato mo is nasa altar. Yan yung ginagawa ng sister mo actually. Yes, see, we have the Encanto, diba? And Encanto says is walang iwanan. Okay, so for some of you is nandito yung merong nagre-ritual sa inyo na nasa gubat at andon, iniwan doon sa loob ng gubat ang inyong litrato. And gumawa sila ng mini altars doon. Actually, ang mga manggagamot, no, na kumukuha ng energy or nagre-recharge sa mga bundok, no, talaga pong meron pong mga ritual na ginagawa doon. Minsan yung iba po doon nagdadasal, no. Pero ito mga manggagamot na binabanggit ko po is mga divine po to. So yung mga mangko, no, is meron din po yung mga lugar na kung saan po sila nagtitirig ng kandila. Hindi nila pwedeng pasukin ang yungib, kuweba, or gubat ng pinag-riritualan po ng mga divine na manggagamot. Hindi po pwede. No, sasabog sila doon, magkakasakit sila doon, manghihina sila doon. No, kasi po yung mga
Yung way, papasok po ng kuweba, is lahat po yan sinisindihan na po ng mga manggagamot yan, ng mga divine healer. Okay? Hindi po ng mga witchcraft, ng mga witch. Hindi po. Though, ganyan din po sila magsagawa, no, ng mga ways nila para sila po magkaroon ng kalakasan. Pero alam nila kung saan po ang tawag doon, ang teritoryo po ng mga divine healers. Alam po nila yan. At hindi nila pwedeng pasukin yan. Okay? So, yung mga iyan, nag-i-sneak na lang po yan. O pwedeng sa gilid, no? O pwedeng yung iba talagang meron silang lugar. Okay? So, ang encanto is talaga hindi kayo iiwan. So, just focus kasi mga visions mo, no? Importante po yan. Visions, dreams, no, signs, yan, importante po yan. Kailangan nyo pong, kung may mga visions po kayo and sa tingin nyo po is kailangan po i-share sa others. So, may mga social media platforms naman po tayo. Pwede nyo pong i-post, pwede po kayo magsalita. Mga words of wisdom, pwede naman po yan. Facebook, Instagram, may threads na nga rin po. Susubukan ko nga pong pumasok sa threads eh. TikTok accounts, no? And ano pa ba? YouTube, yan, pwede rin po kayo mag-post dyan. Okay? So, let's see kung ano pa. So, focus ka sa vision. So, lahat naman po ng gumagawa sa inyo ngayon, no, lahat po ng mga gumagawa or umaatake sa inyo, maparitual, spell work, hexes, mga palipadhangin, mga tigalpo, no, lahat ng black magic, no, is back to sender yan million times. Okay? Back to sender yan. As long as kayo po is napakalakas ng connection nyo kay God at andito yung faith nyo is very strong, siguro at first talaga po makakaranas kayo ng mga attacks, no? Kung hindi man kayo, is maybe worst thing na pwedeng nangyari po is yung sa paligid, no? And make sure po, yun na po lagi ko sinasabi sa inyo, make sure po na kayo po, once na i-embrace nyo po yung ganitong klaseng mission, is make sure po na hindi lang po sarili nyo po protektahan ninyo, no? Syempre yung pamilya din po, and yung mga talagang relatives, mga ganyan, basta yung nasa circle of family, kailangan po dito is yun po yung bakuran ninyo, bigyan nyo rin po ng balabal, hindi po yung kayo lang, no? Hindi lang po yung kayo lang, no? Para po hindi po kayo ma-distract, kasi once na kayo po ay halimbawa po sa isa po sa familia, no, or a friend na very close sa iyo, is nagkaroon po ng spiritual attack, it's because of you, no? Maybe meron kang ginamot, ganito ganyan, syempre po hindi ka tatablan, because of everyday nagdadasal ka, nagkakarga ka ng mga poder, bakod, balabal, baluti, no, and for some protections pa, no, ng mga Latin prayers. So, wag po kayong kampante, no? Kaya po ang kung may mga anak na po kayo, asawa, as in mga close sa inyo, no, is make sure po na meron po sila mga kanilang mga protection, no, and always nyo po sila i-bless, no, kasi napakahalaga po nun. Alamin nyo po yung mga protection para sa pamilya at sa sanlibutan, no? Yun na po yung akin kasi once na ako po yung nag-pray, bukod po sa pagkarga sa sarili ko, kasama po syempre doon ng mga anak ko, asawa ko, and the others, no? And syempre yung mga nag-a-ask ko ng prayers, special po sa kagalingan, dito po sa YouTube, no? Lahat po nagko-comment sa inyo dito, and every time din po na nagla-live ako, kasama po yan sa panalangin ko. Hindi ko man po i-mention ng mga names ninyo, but in general, lahat po kayo kasama sa dasal ko. So, ang kailangan ko lang din po dito, no, is pag-pray nyo rin po yung kalakasan ko, no? Yun lang po yung lakas. Yung lakas ng pangangatawan. Spiritual po kasi alam ko nandiyan po lahat, no, na nag-heal sa akin spiritually. Yung inner self ko, inner soul ko, no, even the inner voice, no, is andito yung protected naman po ako. Ang kailangan ko po talaga is yung sa physical. Okay? Ganon din naman kayo. So, make sure po na sa family is mag-ask din po kayo na pag-pray po kayo. Okay? And we have the brainwash. Yan, especially brainwash. So, ito for some of you, no, is parang binibigyan kayo ng manipulation, mga ganyan na parang dinidiktahan kayo ng mga hindi magaganda. Inuutusan kayo na ganito or maybe parang
merong pinagagawa sa inyo through whispers, no? Mga binubulungan kayo na, naku, huwag ka nang magdasal, naku, huwag mo nang gawin yan, naku, huwag ka nang ganito. Mga tipong ganon. So, ignore nyo po yung mga ganon. Ano. Alam nyo naman po kung ano yung tama at mali. Especially po pag pumasok po kayo sa spiritual, sa ganito pong mission, sinasabi ko na po sa inyo, hindi po madali. No, hindi po siya madali. Though, hindi rin naman po mahirap. Ang ano lang po dito is kailangan lang po talaga is yung straight kayo ng pananalangin sa Panginoon para po sa kaligtasan ng lahat. Okay? And also we have the berde here. So berde, so meaning berde may possibility na maybe sa mga visions niyo may nakikita kayo mga green, no, maybe trees, plants or anything na green, no, is this is a good sign na parang there's abundance or prosperity coming your way. So, parang kailangan nyo lang mag-wait for it patiently para ma-claim to or ma-achieve yung mga ganito. So, kailangan nyo lang po dito is abang-abang lang po. Though, talagang parang buong Pilipinas po ngayon is suffer dito sa bagyong to. So, ngayon po is talaga pong for sure marami po nananalangin ngayon, no, na mahupa or malusaw itong bagyong to. So, sa ngayon po talagang ano po tayo, medyo mag-hold on, no, sa lahat and keep on praying po for our safety. Yes. So, matatapos din yan. Kailangan lang po talagang ano natin, alam niyo yun, yung panalangin po natin is from our hearts, no? Hindi yung galing lang sa bibig, no? Hindi lang yung ganun. And make sure po na wag din po tayong selfish, no? So, ang kailangan po natin pagka nag-pray po tayo is pagkalahatan. Okay? So, let's see kung ano pa ang message ko sa inyo. Let's see kung ano ba yung nag-aantay sa inyo ngayon. Especially po sa mga, siguro sa mga affected na, ano ngayon. Affected ng baha. So, after this ba, ano na ba ang mangyayari sa life mo? After this. Grabe, nansa talaga ang ulan. Ang ating kaibigang ulan, ayaw paawat. Buti na nga lang mahina-hina na eh. No? Okay, so we have the Nine of Cups. So, Nine of Cups is ano eh, this is a success card, no? Victory, yan, happiness, no? So, just trust the universe na kahit na ganitong meron po kayong mga pagsubok, no? Ito kasing bagyo, lindol, basta anything, no, na ito mga ganitong klaseng kalamidad, no? This is from nature. This is from the universe din na actually. No? So, ang kailangan nyo lang po dito is mataas, no, ang pag-unawa din. No? Alamin kung bakit ganito, ganyan. As an individual, no, alam nyo po yung nagiging cause ng mga floods, no. Dapat tayo po mismo, dinidisiplina na po natin ng mga sarili natin for prevention. No? Hindi po yung nandun po tayo sa, kikilos lang po tayo pagka naandyan na. No? Or, andyan yung sinasabi niyong cure, no? Hindi eh. Kailangan po talaga kung alam na po natin mali yung mga ganitong gawain, huwag na po natin gawin. No? Especially po sa mga namumutol po talaga ng mga puno, no? Kaya maganda po talaga supot na lang din po kasi po ang plastic, no, is talaga pong ito yung nagiging cause din ng mga bara-barado sa mga drainage, eh. No? Mas maganda po talaga balik yung supot para nagme-melt. I mean, alam niyo natutunaw siya. So hindi siya magiging cause ng bara, mga tipong gano'n. Kasi nalulusaw po yun. So, wala po naman kayo dapat alalahanin, ano. Yes, so see, you have the Wheel of Fortune. So, alam niyo yun, after this, no, itong mga nangyayari sa atin, still andito yung happiness, andito pa rin yung full smile sa mga labi na makikita natin. So, still andito yung blessings na darating sa'yo. There's a lot of blessings na darating sa'yo. Just continue to pray. Again,
wala na po tayo makakapitan ngayon, no, sa ganitong klaseng sitwasyon. Yun po yung sinasabi ko na wag po tayong magdasal or lumapit sa Panginoon kung kailan po talagang bagsak na bagsak tayo. Make sure po na parang every now and then, talk to God. Talk to them, talk to divine, talk to your ascended masters para po talagang tayo is well guided and protected po. I mean, nagkakaroon din ng delays sa mga possible na mangyari po sa atin pagka ganito po mga kalamidad. Yung parang for protection naman yun, for safety purposes naman po. Like, babahain kayo, dapat meron na kayo this time, but andito yung hindi pa rin kayo pinapasok because of the power of God. Okay? So, what else? So, Knight of Swords, see, you are strong, no? Mas magiging stronger ka, no? Mas magiging energetic ka that time after this, no? So, mas maging competitive ka actually, no? Parang mas palaban ka this time. So, ang kailangan mo lang talaga, kasi ano ka naman kung bravery yung pag-uusapan, or tapang ang pag-uusapan natin, meron ka nito, likas sa'yo to no? Likas sa'yo to, yung pagiging competitive mo din, no, is likas din to sa'yo. And ikaw yung tipong tao na wala sa plano mo ang sumuko, no, sa mga pagsubok, or even sa mga fights or combate sa spiritual. No, parang talagang inangat mo yung sarili mo sa Panginoon, no? Parang kung patay, no? Tipong ganun. But we are so blessed, no? Kasi andito yung talagang handa mong ibuwis ang buhay mo sa ikagagaling, no, ng mga ginagamot mo, or andito yung handa kang ibuwis ang buhay mo just to save somebody, mga tipong ganun. Kaya pagka ganun ibinibigay po natin yung sarili natin sa Panginoon, is andito po yung dumadating naman po yung mga rescuer natin, which is yung mga unseen, no, na entities. So, andyan yung talagang, kung ikaw nagsisave ka ng tao na napaka-imposibleng ma-save, no, pero andito yung sila naman is naka-back up sa'yo to save you din from those demons na parang kinukuha ka or gusto kang patayin, or alam mo yon, may mga ganun po kasing attacks, no. So, willing sila, ito mga guides mo na to, ito mga unseen entities na ito na di ba rin silang maging duguan, di ba rin maputulan ng pakpak ang mga ito, basta mabuhay ka lang. And to continue your mission na i-save yung taong hawak mo. Okay? So, ganun ka naman ka-blessed. So, nothing to worry. Okay? So, that's your reading for today, and I hope na lahat po is still, habang pinanonood nyo po to, is andito po yung safe po kayong lahat. Again, maging matalas ang pakiramdam as much as possible. Kung alam nyo pong binabantayan, so some of you is binabantayan po pag-angat ng tubig, make sure po na may kahalinhinan po kayo. And yun nga po, angat-angat na po ng gamit. Priority again, ang mga elders, no, seniors, PWDs, babies, may mga sakit, na yung mga naka-bedridden, or mga talagang oldies, no. So, wag po natin silang pabayaan. And also yung mga animals natin, no, mga pets, wag po natin silang itali, wag po natin silang ikulong. Ikulong nyo po yan kung halimbawa kung sila po yung nasa safe na lugar na, mataas na lugar na. Yung tipong hahatiran nyo po sila ng pagkain. No, pero wag nyo po silang ikulong kung alam nyo pong yan pong dadaanan, I mean yung pinagpwestuhan po ninyo is aakyatin po ng tubig. Nakakaawa po yan. Ang bilis nila mamamatay niyan. Okay? May mga buhay din po yan. And yan din po is mga stress reliever po natin. Kasama na po yan. Part of the family po yan. So, make sure po na safe po yan. Cats, birds, no, mga dogs, no. Make sure po na, especially po sa farm, no, laging mga kalabaw. Ako, Diyos ko, yan po mga, worries ko. Kalabaw, baka, kambing, manok. Yan. So, hopefully po mabigyan na po sila ng magandang shelter, no, para po for their safety rin. Kasi hindi naman makakapagsalita yung mga yan no. So please, no, and God bless you all. And again, let's keep on praying para po malusaw po ang mga bagyo na parating dito sa ating and sa iba pa pong bansa, lalong-lalo na po yung mga hindi pa po nakakaahon sa baha. Okay? Maraming salamat po, and God bless you all, and God bless you. Bye.